Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, dalawang Chinese national timbog dahil sa illegal practice of medicine sa Taguig City. Diocese of Bayombong nanawagan laban sa marahas na pagbuwag ng mga pulis sa barikada kontra mining sa Nueva Vizcaya. 11 a.m. to 11 p.m. adjusted mall hours ipatutupad sa November 17 sa National Capital Region bilang paghahanda sa Christmas season. Ako po si Cesar Sorian para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Timbog ang dalawang Chinese national na iligal na nagsasagawa ng medical procedure sa isang wellness facility na walang kaukulang permit at lisensya sa Taguig City. Kahapon nang salakayin ng mga tauhan ng CIDG Anti-Organized Crime Unit ang Rice Salon and Spa na matatagpuan sa Fort Palm Spring ng nasabing lungsod na ikinaaresto ng isang babae at isang lalaking Chinese. Naabutan pa ng mga otoridad ang dalawa na nagsasagawa ng facial injection sa isang pasyente at nang hingan sila ng permit ay wala silang maipakita dahilan upang sila'y arestuhin. Na-recover sa klinik ang mga injectable substance, hair removal machine, magnetic therapy machine, cosmetic products at iba pang medical equipment. Nakatakdang sampahan ng mga suspect ng kasong paglabag sa Republic Act 2382 o ang The Medical Act of 1959 dahil sa illegal practice of medicine. Nanawagan ng Diocese of Bayombong sa mga opisyal ng Nueva Vizcaya dahil sa marahas na pagbuwag ng mga pulis sa barikada ng mga residente at anti-mining protesters sa bayan ng Dupax del Norte sa nasabing lalawigan. Sa isang pahayag, nanawagan si Bishop Jose Elmer Mangalinaw kina Nueva Vizcaya Governor Jose Gambito at Vice Governor Eufenia Dacayo na kundinahin ang bayolenteng aksyon ng mga pulis sa mga residente ng Barangay Bitnong. Kasunod ito nang maglabas ng utos ang Bayombong Regional Trial Court Branch 30 na nagdedirekta sa mga pulis na huliin ang mga anti-mining protesters na sumusuway sa kanilang temporary restraining order kontra sa mga barikada ng mga residenteng pumipigil sa mining exploration sa lugar. Dagdag pa ng simbahan na kailangan nila ang mga halal na opisyal ng lalawigan na tumindig at ipagtanggol ang kalikasan at katarungan para sa mga residente. 3 na ang kinumpirmang inaresto ng mga pulis sa pagbuwag nila ng barikada ng mga residente na nagsimula pa mula noong October 6. Inaasahan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang mabigat na daloy ng trapiko sa National Capital Region o NCR sa darating na Christmas season. Dahil dito, inanunsyo ng MMDA ang adjusted mall hours sa mga mall sa Metro Manila. Simula November 17, magbubukas ang mga mall ng alas 11 ng umaga at magsasara din ng alas 11 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes. Ngunit hindi saklaw ng bagong mall hours ang weekends at holidays. Nilinaw rin ng MMDA na maaari lamang magsagawa ng mall-wide sale tuwing weekends. Magkakaroon rin ng temporary suspension sa mga ginagawang kalsada sa Metro Manila para maibsan ang mabigat na daloy ng trapiko sa papalapit na Christmas season. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.